Kami ang hurado. Nagpasya sa botong 9-3 na si Wade Wilson ay dapat hatulan ng kamatayan. Si Wade Wilson ay hinatulan ng kamatayan sa pagpatay ng 2 babae sa isang araw. Ngayon, inakyat ni Wilson sa mas mataas na hukuman ang kanyang apela para mapawalang bisa ang hatol at tanggalin ang sentensya ng kamatayan. Ang susunod na hakbang para sa aking kliyente at kay Ginong Hunt ay dalhin ito sa United States Supreme Court para isaalang-alang. Unang beses nagsalita sa publiko ang babaeng nakipag-date sa kanya. Noon, inisip ko baka may nagnakaw ng larawan ng modelong ito. Maligayang pagdating sa Law and Crime. Ako si Angelette Libby. Si Wade Wilson ay nasa death row sa Florida dahil sa pagpatay ng 2 babae sa isang araw. Nayanig ang Timog Kanlurang Florida sa krimeng ito. Sino ang may gawa nito? Ayon sa mga taga-usig sa Lee County, si Wade Wilson ang may kakayahan at siya nga ang gumawa nito. Nangyari ito isang araw noong Oktubre 2019. Si Christine Melton, 35 at Diane Ruiz, 43 ay parehong pinaslang matapos nilang makasalubong si Wilson. Narito ang ilang pambungad na pahayag mula sa abogado ng estado. Si Christine Melton ay 35 taong gulang nang siya ay namatay. Nakita siya sa kanyang bahay sa South Cape Coral. Binalot siya ng mga kumot, tinalian ng mga kamiseta at leggings at isang pangitaas ng bathing suit. Ang kanyang mukha ay may pasa at namamaga. Basag-basag ang kanyang mga kuko. May mga marka siya sa paligid ng kanyang leeg. Nakabulagta siya sa sahig sa pagitan ng kanyang silid tulugan at ng kusina ng kanyang tirahan. Si Diane Ruiz ay 43 anyos. Natagpuan siya sa isang bakanting lote sa ilalim ng mga palumpong. May puno doon. Nakahiga lang doon. Nabali ang ilong niya. Nabali ang kanyang hyoid, buto at thyroid cartilage. Nagkaroon siya ng maraming bali sa tadyang, hindi lang sa harap kundi pati na rin sa likod. Ngayon, ang matututuhan ninyo sa paglilitis na ito, mga ginang at ginoo, ay may 3 bagay na magkakapareho sina Ginong Wiz at Binibining Melton. Pareho silang namatay noong 7 ng Oktubre 2019. Pareho silang nasakal at pareho silang bago sila patahimikin. Ang huling taong nakasalubong nila ay si Ginong Wade Wilson. Sa paglilitis, hindi ipinaglaban ng abogado ni Wilson na wala siyang kasalanan. Hindi namin ipinaglalaban na hindi niya ginawa yon. May matibay na ebidensya na siya ang responsable sa 2 pagkamatay na iyon at sa pananakit kay Binibining Montanes ayon sa testimonya ni Binibining Montanes. Kailangan mong pag-isipan yon kung ito ba ay planado ang ibig kong sabihin. Nakipagtalik sa kanya si Binibining Milton. Pwede naman siyang umalis o manatili pero pinatay pa rin niya ito. Hindi natin masabing malinaw ang isip niya doon. Hindi ko ipinaglalaban ng kabaliwan o nakikipagtalo, sinasabi ko lang. Sabi ng Estado, pinagplanuhan ito. Sabi ko, sira na ang ulo niya at wala na siya sa tamang pag-iisip para gawin ito. Nakabighani ang presensya ni Wade Wilson sa korte. Marunong siyang magpakitang gilas at tinawag na handsome devil dahil sa kaakit-akit niyang itsura. Ang mukha niya ay puno ng mga tattoo na sinimulan niyang ipinta sa buong mukha niya noong siya ay nasa kulungan. Pero si Wilson ay isang addict sa droga na nagsimulang gumamit ng droga noong siya ay 13 taong gulang pa lang. Ayon sa ama ni Wade Wilson sa paglilitis, ang astig at kaakit-akit na lalaki ay delikado at isang mamamatay tao. Na umamin. Tinawagan ka ba niya nung gabing yon? Opo, ma'am. Ano ang sinabi niya sa'yo nung tawag nung gabi na yon? Yung huling tawag po.
Hindi po yung tawag at yung naunang tawag. Sinabi niya sa akin may ginawa siya. May 2 tao raw na nawala at hindi na babalik, mamamatay tao ako. Alam mo, sinabi ko lang sa kanya na tawagan niya ulit ako. Akala ko kwento lang ulit, gets mo? Kaya sa puntong ito, nung sinabi niya na may 2 tao na hindi makakasama sa atin at na isa siyang mamamatay tao, binigyan mo ba ng malaking halaga yon? Hindi po, ma'am. Sa tingin mo ba nagkukwento lang siya sa'yo? Magaling siyang magkwento. Tinawagan ka ba niya ulit sa pangatlong beses? Opo, ma'am. Anong oras ka niya muling tinawagan? Mga 10:00 yon. Gusto kong balikan yung tawag niya nung hapunan. Nung binanggit niya yung 2 taong wala na at sinabing mamamatay tao siya, nagpakita ba siya ng pagsisisi? Hindi po, ma'am. Balikan natin yung tawag ng 10:00. Parang alam ng asawa mo ang mga nangyari nung araw na yon. Opo, ma'am. At nung tumawag siya ulit ng 10:00, may dagdag ba siyang paliwanag sa sinabi niya kanina? Opo, ma'am. Sige, simulan natin sa unang babae. Ano ang sinabi niya sa'yo ayon sa mga hurado? Sinabi niya na may nakilala siyang babae sa bar. Pumunta sa bahay nito, nagkasama sandali, tapos nakatulog ang babae. Ano raw ang nangyari matapos makatulog ang babae? Sinabi niya na umibabaw siya sa kanya at sinakal siya. Anong pangalan ang itinawag niya sa kanya? Tinukoy ba niya siya sa masamang salita? Sabi niya, sinakal ko siya. Ano raw ang ginawa niya matapos niyang sakalin siya? Sabi niya na natili siya sa bahay ng sandali. At pagkatapos, binalot niya siya at sinubukan niyang ilagay siya sa trunk pero hindi niya ito kayang buhatin. Sinabi ba niya kung bakit di niya mailagay siya sa trunk? Sinabi niya na pakiramdam niya nagsimula ng tumigas ang katawan ni Riga. Etong rigor mortis ba ay nagpapastiff ng katawan mo? Hindi mo alam. Sa tingin ko, oo. Kaya sinabi lang niya sa'yo na iyon ang dahilan kung bakit hindi niya siya kayang buhatin at ilagay sa ilalim ng kanyang puno. Opo, ma'am. Nung sinabi niyang trunk, tinutukoy niya yung trunk ng kotse niya para doon sana ilagay siya. Opo, ma'am. Anong sinabi niya na ginawa niya nung di niya mailagay katawan niya sa trunk niya? Iniwan niya siya at kinuha ang kotse. Ito ang klase ng kaso kung saan ang pagsisiyasat muna sa isang tao bago ka makipag-date ay ang pinakamagandang bagay na pwede mong gawin. Ang Truth Finder ay isang mahusay na paraan para magawa mo yon. Partner kami sa Truth Finder para sa public record searches. Sa Batas at Krimen, nakakatipid kami ng oras sa research gamit ang Truth Finder kaya mas nakakapag-ulat kami ng krimen. Pwede mo ring gamitin ang Truth Finder. I-type ang pangalan para makita ang address, kasaysayan ng krimen, at iba pa. Ito ang pangunahing tool namin sa pag-check at isa sa pinakamalaking search service sa United States. Sa pamamagitan ng subscription, makakakuha ka ng walang limitasyong confidential na paghahanap para i-check ang mga bagong kapitbahay, suriin ang mga taong nakikilala mo online, or hanapin ang isang taong gusto mong muling makakonekta. Pwede mo ring hanapin ang sex offenders sa paligid o magpa-background check sa sarili. Manatiling may alam at ligtas, tingnan ang mga pampublikong records sa Truth Finder now sa truthfinder.com/lccrimefix. Mabilis na nahatulan at sinentensyahan ng kamatayan si Wilson. Bilang isa unang antas ng pagpatay, si Christine Melton ay napatunayang nagkasala nito. Bilang 2, malaki ang pagnanakaw ng sasakyan. Ang akusado ay napatunayang nagkasala ng malakihang pagnanakaw ng sasakyan. Bilang 3, pananakit. Napatunayang nagkasala ang akusado sa pananakit at unang antas ng pagpatay. Si Diane Ruiz, ang akusado, ay napatunayang guilty sa first-degree murder. Bilang 5, pagnanakaw sa bahay. Ang akusado ay nagkasala ng pagnanakaw sa tirahan. Bilang 6, unang antas ng maliit na pagnanakaw. Ang akusado ay nagkasala ng unang antas ng maliit na pagnanakaw na may petsang 12 ng Hunyo 2024. Kaya, sang-ayon ba tayong lahat para kay pangalan ng tao? Kamakailan, ang Law and Crime ay gumawa ng isang dokumentaryo na mapapanood sa Paramount Plus na pinamagatang Handsome Devil, Shocking Killer. Ikinukwento nito ang kaso at ang mga tagasunod ni Wade Wilson sa social media dahil sa kanyang itsura. Nakipag-usap si Chelsea Bianco sa Law and Crime. Naging karelasyon niya si Wilson. Taga Florida akong photographer, ina ng 2 babae at may maraming pitbull.
Yun lang naman, naglalakbay ako bilang hanapbuhay at mahal ko ito. Ayon kay Bianca, nakilala niya si Wade Wilson sa Facebook at sa unay hindi siya naniniwalang totoo ang profile photo nito. Akala ko niloloko lang ako dahil parang hindi totoo ang itsura niya. Iniisip ko na baka may nagnakaw lang ng mga litrato ng modelong ito or kung ano man. Tinanong ko siya, alam mo yon kung totoo ba siya. Sabi niya, oh mag-FaceTime tayo. Ginawa namin yon at yon ang una naming usapan. Yung Facebook niya, kakaunti lang ang mga larawan at madalas, alam mo yon, walang followers, walang totoong mga kaibigan. Iba siya sa normal na profile, kaya nakakabahala. Pero nung nag-FaceTime kami, napatunayan naming siya talaga yon. Siguro bago lang Facebook niya. Magandang lalaki siya, alam mo yon, single ako at single din siya, kaya wala nang masyadong iba pa. Siguro dapat mas marami pa akong tinanong, malinaw naman. Ikinuwento ni Bianca ang hitsura ni Wilson noong una silang nagkakilala. Sa unang labas namin, wala siyang suot na pang itaas, kaya nakita ko agad halos lahat ng yon. Alam mo na may isa mula sa Houston, mga bagay tungkol sa Texas. May mukha ng babae, sa tingin ko ilan yon sa mga tattoo niya. Ikinuwento niya na may mga palatandaan na kakaiba si Wade simula pa lang. May mga red flag na talaga simula pa lang. May kaibigan akong kasama ko noon at ang boyfriend niya at si Wade ay nagkasundo agad. Kinabukasan, sinabi ng boyfriend ng kaibigan ko na may nakuha siyang droga nung konsyerto. Kaya simula pa lang, naging alalahanin na yon. Kaya nagtatrabaho kami sa iba't ibang event tulad ng festival, perya, konsyerto, at arts and crafts shows. Nagtatrabaho kami sa food concession at nagbebenta ng funnel cake, corn dog, at iba pa sa food trailer. Nagtrabaho siya sa pizza stand namin at nahuli ko siyang nagnanakaw. Tiningnan niya ako na parang di makapaniwala kaya tinanong ko siya. At dahan-dahan niyang binuksan ang $50 bill na nakagulong sa ilalim ng mga daliri niya at iniabot iyon sa akin. Kinuha ko yon at inilagay sa tamang lagayan at doon kami unang nagkatitigan. Pakiramdam ko, umasta siyang parang hindi niya iyon ilalagay sa masama. Kapag kumukuha ka ng pera sa cashier, bakit may nakarol yung $50 sa ilalim ng mga daliri mo? Dito sa likod, hindi mo makikita kung saan niya dadalhin. Alam mong hindi iyon sa tamang lugar mapupunta. Ngayon, magbibigay pa ako ng karagdagang impormasyon mula kay Chelsea Bianco maya-maya. Pero una, balikan muna natin ang kasong kriminal ni Wade Wilson. Magandang umaga, welcome sa kataas-taasang hukuman ng Florida. Unang kaso, Wilson versus Estado ng Florida, 2021,345. Ang kaso ni Wade Wilson ay automatikong inakyat sa kataas-taasang hukuman ng Florida para sa apela dahil ito ay parusang kamatayan. Pangunahing argumento nito ang konstitusyonalidad ng bagong requirement ng Florida para sa death penalty. Matapos ang pamamaril sa Parkland kung saan habambuhay na kulong ang ipinataw imbes na death penalty, nilagdaan ni Gobernador Ron DeSantis ng Florida ang batas na nagpapababa ng hurado requirement para sa death penalty mula unanimous tungong 8-4. Michael Lefran para kay Wade Wilson, iginagalang na hukuman. Kasama ko sa mesa ang kapwa tagapayo ni Ginong Wilson, si Royal Cornell Niles. Kung ang argumentong ito ay nagaganap noong Disyembre 17, 2025, magiging iba ang aking presentation. Alam ko ang dalawang opinyon ng korte noong Disyembre 18, Hunt ang pangunahing isa at Jackson na siguro ay hindi gaano. Aaminin ko na lahat ng argumento ko sa salaysay ay naisaalang-alang at tinanggihan. Ayon sa opinyon ng Hunt, ito ay tungkol sa pagkakakulong ni Michael Hunt dahil sa insidente noong 2019 kung saan 4 ang binaril, 1 teenager ang namatay at 3 ang nasugatan. Pinagtibay ng Korte Suprema ng Florida ang sentensya ng kamatayan sa bagong hindi nagkakaisang threshold. Naniniwala pa rin ako sa mga argumentong ito. Naniniwala akong may ex post facto challenge ang kliyente ko sa ilalim ng pew pero tinanggihan na ito ng korte. Ang susunod na hakbang para sa aking kliyente at kay Ginong Hunt ay ang United States Supreme Court para pag-isipan yon. Kaya maliban doon, muli gusto ko ng magandang intelektual na argumento pero hindi naman makatuwiran na ipagpilitan ko pa ang sarili ko sa isang bagay na imposibleng mangyari. Alam ko na, literal na wala pang o mahigit 30 araw lang ang nakalipas, naglabas na kayo ng opinyon na tinatalakay lahat ng isyong binabanggit ko ngayon.
Kaya syempre bukas ako sa anumang mga tanong pero sa parehong panahon, yung isa pang punto na gusto ko sanang sabihin, alam mo yon? Siguro kung may papaliwanag or masabi ko na hindi ko na ipaglaban si Hunt sa gusto ko, pero familiar ako kay Hunt. Napanood ko ang argumento ni Ms. Pacheris at magaling siya. Napakita niya lahat ng isyong ipipresenta ko rin sana sa paraan na gagawin ko rin. Ngayon Disyembre 17, si Ms. Pacheris ang nagturo sa akin ng legal writing at oral argument sa law school. At isa sa mga unang itinuro niya sa akin ay kapag may precedent laban sa iyo, dapat mong kilalanin ang precedent na iyon sa korte. Pinapanatili mo ang iyong issue para sa karagdagang pagsusuri. Hindi mo sinasayang ang oras ng korte maliban kung gusto pa ng korte pag-usapan ang usapin. Kung may tanong, masaya akong sumagot. Kinikilala kong nilulutas ng Hunt ang mga issue dito, ngunit pinapanatili ko pa rin ito at balak kong dalhin sa Korte Suprema ng Estados Unidos. Walang oral arguments na naganap. Pupunta na ang mga abogado ni Wilson sa Korte Suprema ng United States, dala ang kanilang mga argumento. Ako si Rick Buckwalter, Assistant Attorney General na kumakatawan sa estado ng Florida sa kasong ito. Ang intensyon ko sa pagpunta rito ngayong umaga ay limitahan ang aking mga argumento sa pagsagot lamang sa mga argumento na inilahad ng kaibigan ko rito sa aking kaliwa. Dahil inamin niya na ang mga desisyon ng korte na ito sa parehong Hunt at Jackson. Parang isinantabi na yon. Para sa araw na ito, wala talaga akong argumento na ilalahad. At mananatili kami sa kanyang maikling pahayag maliban na lang kung syempre may mga tanong ang korte. Ibinahagi ni Chelsea Bianco ang nararamdaman niya para kay Wade Wilson. Duda ako kung nagsisisi siya sa ginawa niya. Mukhang hindi naman. Sa kahit alin sa mga maiikling bahagi ng mga video sa korte na napanood ko, halos nakangiti pa siya. Sa tingin ko iniisip niya na maloloko niya ako at ako naman iniisip ko araw-araw ko itong nakikita. Alam mo, kumukuha kami ng mga tao at yun ang pinakaunang bagay na kailangan kong bantayan kahit boyfriend kita or hindi. Sa tingin ko, hindi pa talaga kilala ni Wade ang sarili niya dahil lagi siyang nagpapanggap para mapahanga ang iba. Sinusubukan ko pa ring makita ang pagkatao niya, alam mo, pero hindi mo rin may kakaila ang mga nagawa niya. Mahirap pa ring maging mapagpakumbaba kahit may nagawa na ang isang tao. Ikinuwento ni Chelsea ang lagay ng isip niya noong sila pa ni Wade, na 2 beses daw siyang niloko. Sobrang tumaba ako at madalas uminom tuwing nakikita ko siya. Nasa sobrang toxic akong kalagayan nun, masasabi ko sa buhay ko, kaya madalas akong uminom nun at dahil doon, sobrang tumaba ako. Pakiramdam ko, sabi ng iba na desperada ako, pero sa totoo lang, siya talaga ang desperado. Pagdating namin sa susunod na event, may nagsabi ulit sa akin na may nakita raw silang babae na lumabas sa kwarto namin. Kung siya man yung babae, nakuha niya ang number niya or iba na naman, di ko alam. Sa tingin ko, siya talaga ang tunay na halimbawa ng isang narcissist kasi pakiramdam ko, yun talaga ang ginagawa nila, palagi lang silang gumagamit ng ibang tao. At kahit nagwapo si Wade, sabi ni Chelsea, wala namang special sa kanilang sex life. Hindi ito puro saya at kilig, hindi ito romantiko, hindi ito parang umiibig, hindi ito cute or matatamis na yakapan sa gabi. Parang naging magka-roommate na lang kami. O alam mo yon, parang magkasama lang kami sa iisang kwarto, iisang kama at yun na yun. Hindi ko iniisip na may kinalaman ng itsura mo sa kung ano ang kaya mong gawin sa kama. Hindi porket maganda ang bangka, siguradong lulutang na agad. Wala namang makina. Umaasa si Chelsea na may matutunan ang ibang babae sa kanyang kwento. Sana mag-udyok ang kwento ko sa mga babae na magtanong pa at maipakita ko ito sa mga anak kong babae balang araw. Para mas maging matalino sila kaysa sa nanay nila at mapanatili ang kaligtasan nila. Si Wade Wilson ay nasa death row sa Florida at ang apela niya ay nasa Korte Suprema ng United States. Patuloy itong babantayan ng Law and Crime para sa inyo. Iyan na para sa episode na ito ng Crime Fix. Ako si Angelet Levy. Salamat sa pagsama. Kita tayo sa susunod.